Sa aking nakaraang video, aking ipinakita na nanghingi mismo si AFP Chief Romeo Bronner Jr. sa Kongreso na tulungan silang imodernisa at palakasin ang hukbong sindatahan ng Pilipinas sa gitna ng patuloy at tumitinding tensyon sa West Philippine Sea na nagiging mapanganib na sa ating mga pwersa na nakadistino doon. Aminado din ng AFP Chief na nababahala na siya sa mga kilos ng China at kailangan na ng bansa na mapondohan ang mga proyekto ng hukbong sindatahan upang magkaroon sila ng kakayahan na protektahan ang teritoryo ng Pilipinas. Sa kabila umano ng malaking suporta na pinapakita ng mga kaalyadong bansa, hindi pwedeng umasa lang ang Pilipinas sa mga kaalyado nito at dapat na talagang palakasin ang sarili nating pwersa at binigyang diin nito ang pagbili ng mga karagdagang mga warships at lalong-lalo na ang mga multi-role fighters. Ngunit upang matupad ito, kailangan talaga ng full support mula sa Senado at ating Kongreso dahil wala ng oras ang bansa upang madelay palalo ang mga proyekto ng AFP Modernization Program. Kinumpirma din ng AFP na nakatuon na ang kanilang depensa sa Exclusive Economic Zone o ang coastline ng ating bansa na ibig sabihin ay sasalubungin nila ang mga kalaban kung sakaling magkaroon ng invasion bago pa man ang mga ito makalapit sa kalupaan ng Pilipinas. Kaya puro mga missile system, fighter jets at mga warships na ang kanilang bibilhin ngayong administrasyon ni Pangulong Marcos at hindi na mga panglokal at panlaban sa mga rebelde na mga assets katulad na lang ng mga Sabra light tanks at iba pang mga armored vehicles, mga attack helicopters na nanggaling sa Turkey na nabili noong Horizon 2 ng AFP Modernization Program. At pagdating nga sa pagbili ng mga fighter jets, alam ng karamihan na napakatagal na nitong natitenga dahil na rin sa kakulangan ng pondo at hindi makapagdesisyon ang Philippine Air Force kung alin nga ba sa JAS 39 Gripen ng bansang Sweden at F-16 Vipers ng Estados Unidos ang kanilang kukunin at simula pa noong 2018 pinagpipilian ng Air Force ang mga fighter jets na ito. May mga bali-balita din na lumabas na ang JAS 39 Gripen na ang kukunin ng Air Force dahil nasa 62 billion pesos lamang ang presyo ng kanilang nasa 12 fighter jets, samantalang ang offer naman ng Estados Unidos ay nagkakahalaga ng nasa 120 billion pesos na napakamahal kung ikukumpara sa itinalagang pondo ng ating gobyerno. Ngunit sa bagong balita, mukhang gusto talaga ng Pilipinas na makuha ang mga F-16 Vipers ng Amerika kumpara sa mga JAS 39 Gripen matapos magsumiti ang Department of National Defense ng bagong specs kay Pangulong Bongbong Marcos para sa mga bibilhing multi-role fighters at iniba ng DND kung ilang aircraft ang kanilang bibilhin para sa proyekto. Matatanda ang nasa 12 lamang talaga ang planong bilhin ng Philippine Air Force. Ngunit hindi kumbinsido si Defense Secretary Gibo Teodoro na bumili ng nasa 12 fighter jets lamang kaya gusto nitong taasan ang kantidad ng mga bibilhing fighter jets kaya humingi ng nasa lagpas 100 billion pesos ang sekretary mula sa Senado at Kongreso para sa susunod na taon. Ngunit kapag tuluyang tinaasan ng Air Force ang kantidad ng mga bibilhing fighter jets, matatalo ng tuluyan ng offer na JAS 39 Gripen ng Sweden dahil hindi na nila kayang sundin ang requirements na ito ng Air Force. Sa mga hindi nakakaalam, JAS 39 Gripen CD variant ang inoffer ng Sweden sa Pilipinas at mayroon na lamang silang nasa 14 na ganito sa kanilang factory at hindi na sila makakagawa pa ng ganitong klaseng variant dahil itinigil na ng Sweden ang paggawa sa mga Gripen CD variant. Kung gusto ng Sweden na makalaban pa rin sa proyekto na ito laban sa Estados Unidos, dapat nilang i-offer ang kanilang Gripen EF variant, ngunit hindi ito kasama sa pinag-aralan bilhin ng ating Air Force at napakamahal din ito kung ikukumpara sa mga F-16 Vipers. Sa ngayon, hinihintay pa kung aaprubahan ba ng ating presidente ang pagtaas ng kantidad sa mga bibilhing fighter jets,
Ngunit umaasa tayong bibilhin pa rin ng hukbong sandatahan ang mga Jas 39 Gripen dahil kaya itong i-deliver ng Sweden matapos ang 1 taon lamang at kayang-kaya din ng pondo ng Philippine government ang presyo ng aircraft na ito. Samantalang kapag mga F-16 Vipers naman ang pipiliin, sa taong 2027 pa may di-deliver ang mga aircraft dahil na rin sa napakaraming bansa ang nag-order ng mga F-16 at napabalita na rin na nahihirapan na ang Lockheed Martin sa dami ng kanilang orders at nade-delay na rin ang delivery ng mga aircraft sa ibang bansa. Sa aking opinyon lamang, napakatagal na ng proyekto na ito ng Philippine Air Force at kailangan na ito ngayon sa pangdepensa ng bansa at hindi kailangan ng Pilipinas na pilitin talaga ang pagbili sa mga F-16 lalo na't alam na rin nating kulang sa pondo ang ating gobyerno. At ayon sa Max Defense, pinag-uusapan na sa ngayon ang pag-transfer ng mga second-hand na F-16 mula sa Amerika para sa ating Philippine Air Force sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA at kasama na rin sa pangako ng Amerika na mas palalakasin nito ang hukbong sandatahan ng Pilipinas. Hindi pa malaman kung ilan ang itatransfer ng mga F-16 para sa ating Air Force at kung kailan ito magaganap, ngunit umaasa tayong mangyayari ito sa lalong madaling panahon. Samantalang binuhay ulit ng Korea Aerospace Industries na gumawa sa ating mga FA-50 fighter jets ang kanilang plano para sa paggawa ng single-seat version ng FA-50 na kung tawagin ay F-50 dahil na rin sa maraming bansa ang nagka-interes sa ganitong aircraft. Isa na nga sa pinaniniwalaan ng South Korea na interesado sa kanilang bagong F-50 ay ang bansang Pilipinas dahil dinisenyo talaga ang mga F-50 para sa bansang gipit sa pondo na makabili ng mga multi-role fighters at alam naman nating ito ang problema sa ngayon ng ating bansa. Hindi ko na iisa-isahin ang mga upgrade para sa single seat na F-50, ngunit mas capable ito at malayo kung ikukumpara sa ating mga kasalukuyang FA-50, kaya maganda rin kung ikukonsidera ito ng Air Force sa ibang mga proyekto.